Binuksan natin siya para siya robot. Ito kasi talagang kapit na kapit, subok na. All-weather tires. May nakalagay na KQS or Kawasaki Quick Shifter. So standard na sa kanya ngayon ang Quick Shifter with Auto Blip. Two of the hottest middleweight naked bike ang i-compare natin ngayon. So meron tayo ditong 2025 all-new Kawasaki Z900 SE and 2024 all-new Yamaha MT-09 SP. Powered by a 948cc inline 4, 123 horsepower and 99 Newton meters of torque. Kasi MT-09 SP naman ay may 890cc, 3-cylinder cross-plane engine, 115 horsepower and 88 Newton meters of torque. All new for 2025. So check natin kung ano ba yung mga binago dito kay Z900 SE. So unang-una yung kanyang 3-piece headlight design. So similar to kay Z500. So nauna ginamit nila to kay Z500. So makita natin dito yung pinaka-high beam niya and dito yung low beam sa taas. So pag binuksan natin siya para siya robot. So yun yung high beam. Nasa gitna. Of course yung fairings niya, iba na lahat. Ang same na lang sa kanya is yung tank. Ito pa rin yung ginamit nila. The taillight design. So nakakatawa kasi may napansin ako sa kanyang kahawig niya. So hawig niya yung MV Agusta na mga nakeds. Dito yung kanyang park light. And yung brake light niya nasa gilid. So ang ganda na tingnan kasi 'di ba usually mga naked bike yan, ang liliit na sa gitna eh. So siya, nilakihan niya for added visibility. So ang target talaga dito ni Kawasaki ay maging mas premium itong Z900. Kaya kita niyo naman dito, nilagyan niya ng aluminum plate tapos may naka-engrave na Z. So it's a nice touch tapos brushed aluminum siya, kaya talagang pag hinawakan mo, premium na premium yung pakiramdam sa kanya. Dito pala meron din tayong brushed aluminum metal accent, nakalagay Kawasaki. Talagang pinapa-premium niya yung design. Yung tail section niya naman, naging mala sport bike na ang dating eh. Para siyang ZX-10R na. Kasi makita natin from the back, halos parang nagkaroon na siya ng parang spoiler dito. Pero wala naman talagang dumadaan na hangin dyan. Pero magandang touch yung naka-wrap around dito yung tail for the sleek design. Nagustuhan ko din yung ginawa nila dito. Nilagyan nila ng visor para matago yung TFT. So, unlike kay MT-09 SP, naka-expose talaga yung TFT dito. Kasi nga, medyo maliit yung face niya. Kaya labas na labas yung TFT dito. So yung front niya, mas sleek at mas aerodynamic yung kay Z900. Well, si Z900 SE naman ay may steel trellis frame. So syempre pag steel, mas mabigat. Pero syempre pag steel naman, mas matibay siya compared sa aluminum. Kaya kahit pa paano, yung rigidity and yung tibay niya nandun. Yung tires naman niya, Dunlop pa rin yung brand. Pero ngayon naka Sportmax Q5A na siya. Na mas maganda na raw yung compound nito. Mas makapit kumpara dun sa previous na tires niya. So makikita natin yung tread pattern. Mas sporty na yung datingan niya ngayon. So mas makapit daw yan. New for 2025, meron tayong 5-inch TFT display. Mas malaki na siya ngayon at binago na nila. Dati kasi pare-parehas yung mga TFT ng mga Kawasaki ngayon, di ba? Nabago na. So makikita natin dito, meron siyang meter sa gitna. So ito yung lean angle meter niya. Ibig sabihin yan, meron siyang 6-axis IMU. So talagang tinapatan niya na yung mga kalaban, competition dahil same yan ng meron sa ZH2 tsaka sa ZX-10R. So lean sensitive na kanyang traction control tsaka ABS. Yung shape ni Z900 SE, yung graphics niya, kumpara natin dito sa MT-09. So parang hawig sila kasi makita mo yung meron siyang bracket na ganyan. So hindi natin alam kung sino nang gaya kasi hawig na hawig yung panel nila. Siyempre dito may nakalagay na KQS or Kawasaki Quick Shifter. So standard na sa kanya ngayon ang Quick Shifter with Auto Blip. So halos lahat na ng features, tinapatan niya na si MT-09 SP. Dito meron na rin siyang cruise control. So yung button layout niya, kaparehas na kay ZX-10R and ZH2. So dito yung cruise control, pag pinress natin yan, ilaw dito. So dito sa likod at sa gilid, left side ng visor, meron ditong rubber. Pag binuksan mo yan, meron diyang Type-C charger. So, napakaganda yung naisip nila na maglagay na kasi, di ba? Usually, naglalagay pa ng mga external charger. So, ito, pwede ka na mag-charge ngayon kung meron kang cellphone holder. Makapag-charge ka na ng cellphone at pwede ka nang bumiyahe ng angkas or lalamove. So, pagdating sa styling, mas unique ang styling ngayon ni MT-09. Talagang mas premium kasi meron siyang DRL na hiwalay pa sa headlight. So, si Z900 wala siyang DRL. Talagang pag binuksan mo siya, ito lang yung headlight niya, tapos yun na yun. When it comes to technology naman, syempre lamang ng konti si MT-09 SP kasi meron siyang remote keyless ignition, napakalaking knob. Pati yung kanyang fuel, ang maganda rito, mas convenient kasi hindi mo na kailangan kumuha ng susi para buksan to or patayin yung makina. Pwede mo na siyang i-open agad-agad. So yan. And ang makikita pa natin dito, meron siyang aluminum fuel tank. So pagdating sa materials,
at pagiging lightweight, lamang dito si MT-09 SP. Kaya naman siya naging mas magaan kasi meron siyang aluminum fuel tank, aluminum swing arm, parehas naman sila merong aluminum swing arm. Pero yung frame ni MT-09 SP is fully aluminum. Kaya pagdating sa weight, nasa 194 kilos lang si MT-09 SP and si Z900 SE naman ay may 214 kilos. So, mga 20 kilos, napakalaking difference din yan. But when it comes to displacement, doon naman nakalamang si Z900 SE kasi meron siya lamang na 58cc. So, nagtatranslate yun. Siyempre, mas malakas yung kanyang torque and horsepower. When it comes to the brakes, kita naman natin, pareha sila naka-Brembo. Pero yung Brembo ni Z900 SE ay M4.32 calipers lang, which is an entry-level na caliper. Same kay ZH2. And while kay MT-09 SP, makikita natin na Brembo Style Lima calipers yung gamit niya. Same sa mga flagship models like Fireblade or Panigale V4. When it comes to the brake hose naman, dito lamang si Z900 SE kasi kita naman natin naka-steel braided brake lines. Pati papunta rin dito sa brake calipers, kitang-kita na steel braided siya. While kay MT-09 SP, kitang-kita naman na yung brake hose niya is only rubber. Hanggang papunta dito sa calipers, rubber lang. So, in return, mas maganda yung performance. Mas maganda yung brake feel dahil nga naka-steel braided. So, nakabawi naman dun si Z900. When it comes to the brake master pump naman, kita natin, naka-Nissin radial brake master pump si Z900 SE. While lamang na naman si MT-09 SP dito kasi naka-Brembo siya na radial brake master pump. Siyempre, mas maganda ang brake feel at mas malakas ang brake bite. Suspension nila, pareho sila naka-KYB front forks pero makikita natin, again, mas mataas na KYB ang ginamit dito kay MT-09 SP kasi meron siya ditong adjuster both sides sa baba, bukod pa sa adjustment dito sa taas ng forks niya, while kay Z9 SE, dito lang yung sa taas yung adjustments niya. When it comes to the rear shocks, pareha sila naka-all-in suspension. Pero, lamang na naman si MT-09 SP, although pareha sila merong remote adjusters, meron pang reservoir dito si MT-09 SP, and then may adjustment pa siya dito. Unlike kay Z900, ang adjustment niya lang is preload and rebound. Pagdating naman sa tires, lamang pa rin si MT-09 SP kasi naka Bridgestone Batlux S23 siya. Ito kasi talagang kapit na kapit, subok na. Na all-weather tires, pwede rin siya pang occasional track days. When it comes to rider preference, ang maganda kay MT-09 SP, meron siyang adjustments ng foot peg dito. So makikita nyo, pag gusto mo bumanking-banking or sporty riding, pwede mo pa siyang itaas na yung isang level, yung foot peg, para mas maiwasan yung pag-scrape ng pegs or yung paa mo. In comparison naman with the older Z900 SE, medyo bumigat siya ng konti ng 1 kilo kasi syempre nadagdagan siya ng mga electronic features and pati yung seat height niya pala tumaas from 820mm ngayon 830mm na yung seat height niya kasi kinapalan nila yung foam so para talagang comfort kasi dati medyo matigas talaga yung upuan eh. So subukan natin kung gaano ka taas yung seat height at kung gaano ka ayan na nga, tumaas na nga siya ng konting-konti lang naman, parang siguro 0.5 inch lang yung tinaas. So yung riding position niya, same din naman sa dati. Halos wala naman pinagbago. Same din yung handlebar na ginamit nila. So ngayon, subukan naman natin kung ano ang may experience ng ating back ride sa ganitong setup ng upuan ng Z900 SE. Ayun. Ang tigas. So yun. Tapos pa-slide siya. So, parang nagpapadulas. Ayan. And sobrang nipis ng upuan. So parang hindi siya recommended sa long ride kung ikaw ay may back ride. Pero ako talagang sanay na yung back ride mo. Kaya niya magtiis sa ganitong upuan. Pero siguro kailangan niya na stop over pag sobrang layo ng biyahe. Foot peg niya maganda. Kapit na kapit yung paa. Tsaka sobrang taas ng pwesto ko para ako nasa ZX-10R or ZX-6R. So ganito mangyari dito. Pag may backride ka na ganito, hawak sa tangke. Medyo nakayoko. Medyo nakasubsob yung backride. Subukan naman natin kay MT-09 SP. Try natin yung seat height niya. So slightly mas mababa ng konti yung seat height ni MT-09 SP with 825mm. So 5mm lang naman yung difference. Pero halos hindi ko ma-feel yung difference. Para sa akin parang halos same lang sila. Try naman natin yung feeling ng backride. So makikita natin dito, medyo mas malapad yung seat ni MT-09 SP. Subukan natin dito. Medyo matigas din kasi manipis lang talaga yung foam. Pero ito naman, malapad yung upuan niya. Tsaka hindi siya sobrang elevated. Mas maganda yung handling pag may backride ka. Hindi siya masyadong top heavy. Hindi siya masyadong masakit kasi malapad. Pero
Kung long ride, medyo masakit na rin. Pero mas tolerable. Siguro mas tatagal ka ng konti dito. So, mas may lamang ng konti sa comfort sa OBR pagdating dito kay MT-09 SP. At syempre, kailangan meron tayong sound check. So, unahin muna natin si MT-09 SP. Para sila naka-aftermarket exhaust. So, ito naka-Acra. Subukan natin yung sound ng 3-cylinder, 890cc. So, makikita natin na medyo bassy ang tunog ni MT-09 SP kasi 3-cylinder siya. So, expect natin ngayon kay Z900 SE medyo high pitch dahil nga inline 4. Ayun, high pitch talaga siya. So, ang sabi, nirevise daw nila yung cam profile nitong Z900 2025 para mas maging 15% more fuel efficient and to improve performance. So far nga, mas smooth siya eh. At syempre, naked bike, napakasarap gamitin ng naked bike. Mapa city riding, traffic, or expressway long ride, nako, wala kang mararamdamang pagod dito. At lalo ngayon, sobrang practical na mag-motor kahit sa expressway pa. Kung mag-isa ka lang naman magbabiyahe at wala ka naman maraming dala, pwede ka na mag-motor. Saves time kasi siyempre nakakasingit-singit ka kahit paano. And yung mga ganitong middleweight, ang maganda rito na ma-maximize mo yung power niya, nagagamit mo yung buong RPM range na hindi ka masyadong tatakutin, depende sa experience mo. So for example, gaya ko na sanay ako sa much more powerful bikes pero nalulula ako doon pag gamit ko ng Z900. Sakto lang siya. Pero actually, more than enough pa rin siya para sa average riders. Kasi malakas pa rin yung 123 horsepower, no? Sakto-sakto yung spot niya. Kasi 950cc siya. Kaya kung i-compare nila sa CB650R, dun lumalamang si C9 kasi yung extra 300cc niya, inilagay nila yun sa lower RPM range, sa mid-range kung saan mo mas laging gagamitin ang iyong motor, lalo kung commute, city riding, or long ride. And kung gusto mo siya maging screamer, yung napaka-iingay, syempre mapatanggal mo yung resonator. Ang problema sa resonator nito is naka-welding, kaya kailangan mo pang ibaba yung headers para makat yung, pero syempre bahala na rin yung mga gagawa, kagaya ni red exhaust na pwede niyang gawa ng cut delete para maging screamer. Kasi pag ganitong rektahan, wala ka nang halos maririnig sa kanya. Isang pika lang, doon ka na agad eh. Kaya hindi siya masyadong malakas sa gas kasi malakas yung torque para sa isang 4-cylinder. Kumbaga, doon sila nag-focus more on torque, yung pagkatawan na sa kanya. Mag-enjoy ka rito yung behavior niya. Medyo malapit na kay MT-09. Pero syempre yung lightness, yun ang hindi mo kayang gawin sa inline 4. Yung lightness ng MT-09. Syempre 3-cylinder, tsaka aluminum frame. Pero magkalapit na sila. Ramdam mo na lang siya pag tinutulak mo yung bike sa garahe. Doon mo mararamdaman yung difference. Pero kagandahan naman ng mas mabigat is yung handling during high speeds. Mas stable, tsaka kahit di ba malakas yung hangin, mas stable ka. Yun ang advantage. Sa ilang araw na gamit natin siya, talagang wala akong masabi dito sa bike na to. As with the old Z9 or the previous Z9, nakaka-enjoy talaga. Wala akong masabi. Wala naman ako makitang fault dun sa older Z9, pero syempre, let's give the credit to Kawasaki. Napakaganda lang ginawa nila. Kasi yung best selling naked bike nila, middleweight naked bike nila, ay mas pinaganda pa nila, in-improve pa nila dahil sa, di ba, lahat ng mga kailangan mo electronics nandito na. Sarap na ito pang service kung may budget ka talaga, no? May budget ka ng 637,000. Nako, sarap nito. Kaya dun sa mga gusto na CB pero gusto niyo ng mas magandang arangkada, dito na kayo sa Z9. Dagdag na kayo ng konti. Kaya lang, hindi nga lang komportable yung backride mo. Yun yung disadvantage niya kumpara kay CB. Si CB kasi malapad yung upuan, kaya mas komportable yung backride mo doon. Kung solo riding lang ako, mas pipiliin ko to. Pero kung may backride, doon ako kay CB dahil sa lapad ng upuan.
So wala talagang perfect bike in the end. Depende na sa'yo kung saan mo siya gagamitin, tsaka kung saan ka mag-enjoy. So itong MT-09 SP, although mas maliit yung makina niya at displacement niya at 890cc, 950cc naman to be exact si Z900 SE. Pero di ko alam sa feeling, sa pakiramdam, mas powerful at mas maliksi, mas maganda yung torque and acceleration ni MT-09 SP dahil nga mas lightweight siya, power to weight ratio, kahit mas mababa siya ng 6 horsepower, pero lamang naman siya sa weight, mas magaan. At yung 3-cylinder, Diyos ko, 3-cylinder mas maaga pong ma-achieve ang torque kaysa sa 4-cylinder, kaya maaga yung power delivery niya, which is perfect na perfect sa mga canyons, twisties, sa mga city riding na may mga stop and go. And syempre, yung suspension niya mas maganda, preno niya mas maganda rin. Kumaga, binayaran mo talaga lahat mas high-end yung mga components niya. Kumaga, para sa akin, mas mahal siya pero mararamdaman mo kaagad yung mga binayaran mo once na ginamit mo siya, once na na-compare mo. Pero syempre, kung first time mo gagamitin to, hindi mo pa siya mako-compare pag first big bike mo, or wala kang comparison, di ba? Pero kung mako-compare mo siya sa mga ibang big bikes, lower end na big bikes, talagang masasabi mo na panalo, sulit yung mga binayaran mo sa kanya. Pero hindi ko sinasabing mas maganda pa rin ito, so depende yun sa budget mo. So maganda pa rin naman si Z900 SE in terms of vibration. Mas lesser ang kanyang vibration kasi mas smooth ang inline 4. So yun yung mga differences po nila. When it comes to pricing, mas mahal si MT-09 SP with 799,000, while si Z900 SE ay meron lang 637,000. Tumaas lang siya ng 19,000 from the previous Z900. So kung ikaw ay naghahanap ng budget na naked bike na kompleto na rin sa features, hindi ka magkakamali dito kay Z900 SE. Dahil halos lahat na hahanapin mo, nilagay na nila rito. Pati yung styling niya, the Sugomi styling na kaparehas ng mga Street Fighter or ni Z1000R, nandito na rin. Pero kung meron ka pang extra budget at hindi mo kailangan ng the additional horsepower, pero mas gusto mo kasi yung lightweight, very nimble na sumisibat talaga, di ka rin magkakamali kay Yamaha MT-09 SP. So kaya naman siya mas mahal kasi syempre mas marami silang nilagay dito na materials kagaya ng aluminum tank, the forged piston na mas matibay at syempre mas maganda mag RPM, the Stylima Brembo calipers, Brembo Brake Master, the forged wheels, the aluminum frame na lightweight. So, okay din siya. So, depende na lang sa inyo kung magkano yung budget nyo at kung ano yung styling na mas magugustuhan nyo. Kasi ito naman si MT-09 SP, yung styling niya, not for everyone kasi medyo kakaiba. So, hindi siya mainstream styling. Talagang sobrang unique. So, depende pa rin kung ano yung mas okay sa iyo na looks. Pero, para sa akin, kung papipiliin, parehas silang okay. Pero when it comes to the quick shifter and auto blip, sa tingin ko mas kailangan pa nilang i-refine si Z900 SE kasi based sa pag-test ko sa kanya minsan parang ayaw pumasok nung upshift, while si MT-09 SP dun lamang yung quick shifter niya, sobrang smooth. So yun lang naman yung napansin ko sa kanilang dalawa. So para sa akin, parehas silang highly recommended.